Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay tatalakayin po natin ang tungkol sa SSS retirement. Ikaw po ba ay umabot na o nakaabot ka na ba sa 120 months na hulog sa SSS? Ikaw ba ano ang plano mo? Bago mo gawin yan ay panoorin mo muna ito para malaman mo ang positive at negative impact nito sa iyong magiging benepisyo. Sabi nga nila, think twice before it's too late, kaya't aalamin po natin kung ano ba talaga ang dapat gawin. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin SSS members at pensioners, and please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all SSS members and pensioners. Nag 120 months na, pwede na bang itigil ang paghulog? Ito ba ay good or bad? Dapat alam mo to. Alamin natin ang negative at positive impact sa inyong benepisyo. Think twice before it's too late. Isa ka ba sa nagsasabing, kapag umabot na ako sa 120 months, ay ititigil ko na ang paghuhulog sa SSS? Or, masasayang lang kasi ang hulog kapag pinagpatuloy mo pa ang paghuhulog. Ang iba naman ay nagsasabi na, itutuloy ko pa rin ang paghuhulog kahit lumagpas pa ng 120 months. At ang iba naman ay SSS lang ang makikinabang ng hulog ko, bakit ko pa itutuloy naka 120 months naman na ako, okay na yun. Ilan lamang po yan sa mga opinyon ng ating mga SSS members o yung malapit ng magretiro. Subalit ano nga ba ang tama? Sa tingin niyo po ba kailangan ng itigil ang paghulog? Well, para tulungan po kayo sa inyong magiging desisyon. Ang sagot po dyan ay hindi dapat itigil. Tama nga naman na kapag tumuntong ka na sa 120 months, ay qualified ka na sa retirement pension monthly. Ibig sabihin makakatanggap ka na buwan-buwan ng pension. Subalit ang iyong retirement pension kada buwan ay papatak lamang sa minimum amount of pension kada buwan na sakto lamang para sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ngunit paano kung ikaw ay magkasakit? At magkaroon na ng maintenance medicines, kayanin pa ba yan ang iyong pension? Alam niyo po ba na ang SSS ay isang long-term investment? Ibig sabihin the more na naglalagay ka ng savings, the more na malaki ang makukuha mo in the future. Dapat ay tuloy-tuloy pa rin ang paghuhulog natin hanggang sa tayo ay magretiro na dahil tayo din naman ang magbe-benefit nito. Okay lang naman sa iba na hindi na talaga kayang maghulog, pero sa iba na pwede pa ay why not, hindi po ba? The more savings you invest, the higher your investment will earn, at ma-enjoy mo pa ang iyong retirement. Ano ang magiging impact nito sa ating benepisyo? Alamin natin ang negative impact ng pagtigil ng ating hulog. Once tayo ay tumigil na sa paghuhulog, ay magiging inactive na ang ating account. Ibig sabihin limited na lamang ang pwede nating ma-access at ma-avail na mga benefits. Pangalawa, mababa lamang ang pwede nating makuha na retirement pension. Pangatlo, hindi na rin po tayo qualified makapag-avail ng salary at calamity loan dahil nga sa wala na tayong recent na hulog to be qualified. Ganito ang pwedeng mangyari in the future, when you try to stop investing o huminto ka na sa paghulog, your investment will remain in minimum amount of pension or expect na ang iyong future pension ay mababa lamang, at tendency nito. Kulang na rin para sa iyong maintenance at iba pang gastusin. Hindi lamang yan, dahil mawawala din ang ilang benepisyo na pwede nating ma-avail tulad ng sickness, maternity, disability at iba pa. Ano naman ang positive impact kung tuloy-tuloy pa rin sa paghulog? Una na dyan, magiging active ang ating account. Ibig sabihin pwedeng-pwede nating ma-access at ma-avail ang lahat ng benefits na pwede sa atin. Pangalawa, mas mataas na retirement pension sa inaasahan. Maari itong magdoble o mas malaki pa kumpara sa mga nag-stop ng hulog. At qualified din po tayong makapag-avail ng salary at calamity loan. Hindi lamang yan, maging ang ibang mga benefits ay pwede natin ma-avail tulad ng sickness, maternity, disability, at iba pang mga benefits. At ang good news pa dyan, kung nais natin na mas mapataas pa ang ating magiging retirement pension ay pwede po tayong mag-avail ng pension booster kung saan ang mataas nating pension ay mas patataasin pa. Pension booster, kung saan ang iyong regular pension ay pwede natin mapalaki sa amount na gusto natin, at hindi lamang yan, ang pension booster na ininvest mo ay pwedeng kumita ng mas malaking dividendo. Let's see ang regular pension mo ay nasa 10,000, kung may pension booster ka, ay pwede itong madagdagdan pa ng 10,000 pesos,
plus ang kinita nitong dividendo na 5,000 pesos, kaya't pwedeng magkaroon ka ng pension na estimated 25,000 pesos. When you trade to invest more, the more higher investment, the more income and pension to earn, kaya't ma-enjoy mo na ang iyong retirement. Sa tingin niyo po, ano ang mas prefer niyong gawin? Alalahanin po natin lagi na nasa atin nakasalalay kung ano ang magiging buhay po natin sa ating retirement stage. Lalo pa ngayon na may option tayo na mapalaki ang ating pension. Ito po ay isang analysis lamang na pwede kong iwan sa inyo bilang guides bago pa man po tayo magretiro. Sa huli ay kayo pa rin po ang masusunod sa kung ano ang nais nyo in the future. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga SSS members, mga pensioners at sa mga bago pa lamang na pwede pala natin planuhin ang ating magiging retirement hindi lamang para sa atin kundi para sa rin sa ating pamilya. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos at iba pang impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.